natin. May tanong ako sa'yo. Ano ba yung gagawin mo kung namamatay na yung tao sa paligid mo kasi tumatanda, ano pa rin? Sa totoo lang anak, kung yung mga tao sa paligid namamatay, wala naman Mga akong... kaibigan, kaibigan, masakit pamilya, syempre. Oo, kaibigan eh. Pero yun ang hanggang doon lang ang binigay na buhay ng Panginoon sa kanya. Kaya accept it, di ba? Tanggapin natin. Kasi una-una, mas maganda na yung mawala siya sa mundo kaysa yung naghihirap siya. Dahil kung limbawa 90 na siya at hindi na siya nag-enjoy, mas maganda nang kunin na siya, di ba? Pero kung maraming nagmamahal sa kanya, talagang she's taking care of, mag-aalagang-alaga siya, okay, di ba? Dahil marami nagmamahal marami nag-aasikaso, nag-i-enjoy yung matanda. Pero kung mamatay na siya, it's about time talaga anak, na wala ka ng choice kundi ibigay mo na, di ba? Yun ang point ko. Kasi katulad ng iba, naka-bedridden, naghihintay na lang ng kamatayan nila, hindi na sila nag-enjoy, naghihirap pa sila. Hindi, might as well na kunin na lang siya ng Panginoon. At least hindi na siya magsasuffer ng hirap niya, di ba? Pero kung ang Panginoon ibibigyan ka pa niya ng mahabang buhay, may plano siya sa'yo ba grabe. Kasi ibig sabihin, may pag-asa pa. Pero kung 90 ka na anak talaga, ang buhay ng tao, swerte ka na pag nabuhay ka pa ng 70. Sabi nga nila sa Bible at the age of 70, yun ang pinakaano ng Panginoon, 7. Kaya nga 77 Pag napunta ka na sa 70, that's it's a gift, additional na yun. Kaya pag nag-80 ka na, na yun, masaya ka na. Kasi binigyan ka pa ng 80 years ng buhay ng Panginoon. okay, thank you, Mom.